Talagang kaabang-abang ang mga mangyayari bukas mga tol. Sa July 6, bukas po yan. Siyempre, pagsisimula ng paglilitis dito po kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng 4 na articles of impeachment laban po sa kanya. Pero ang isa po sa inaantabayanan natin ay kung lalabasan na po ng warrant of arrest ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Nito po kasing Friday, siya po ay formal nang sinampahan ng kasong plunder at paglabag sa PD 46 o yung Presidential Decree number 46 na hindi dapat umanggap ng anumang regalo ang isang public official. Yan po ay isinampa, uulitin lamang po natin, sa Sandigan Bayan last Friday ng Office of the Ombudsman. Kaya sa tansya po natin, maaaring bukas ilabas na po ang warrant of arrest o kaya sa Martes. Happy ba kayo sa balita na yan mga tol? Marami pong natuwa nang malaman po sa publiko na siya po ay formal lang nasampahan kasi ito pong si Rodante Marcoleta, parang untouchable po ito. Ipinagtanggol pa nga po ito ng Iglesia ni Cristo simula po nung June 30 at hanggang July 2, 3 araw pong nagsipag-rally ito pong Iglesia ni Cristo para lamang po ipakita sa harapan ng publiko at sa gobyerno na kanila pong sinusuportahan si Senator Rodante Marcoleta at sabi nga po nila, selective justice daw po ang nangyayari. Pero yan po ay mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman. Maraming salamat Tol Elena Ilarde sa iyong super sticker. Saka mga tol, yung nakikita nyo po sa gilid ko, yan po yung t-shirt na ibebenta ni Top Wife. Kay Top Wife na po kayo makikipag-ugnayan kasi sabi ko sa kanya, siya na lamang ang mag-manage po niyan sapagkat marami din akong ginagawa kaugnay ng ating pagbablog. Ano? Kaya mamaya kapag dumating na po rito yung 4 na sample mula po small, medium, large at saka XL, kung magugustuhan ko po yung quality ay formal na po naming ilalunch yung top 1 apparel, ano? Siyempre, business po yan, kaya may tubo rin naman para kahit paano. Saka price yan, mga tol. Pag hindi nyo po kayang bumili, wag nyo na pong pilitin. Anyway, dito naman po sa ating programa, may mga raffle po ako from time to time. Magpaparaffle po tayo niyan. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. At ito nga po si Senator Rodante Marcoleta, parang untouchable pero hindi na po ngayon, no? Sa katunayan nakakatuwa dahil si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang hindi po nagpatinag na pangulo sa Iglesia ni Cristo. Kaya very proud po tayo sa ating weak president ayon sa mga DDS, pero siya lamang ang weak president na hindi po nagpatinag sa ingay ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, itong si Senator Robin Padilla talagang nag-iingay sa mga nakalipas po na oras at araw. Ano? Kahapon, pinagsabihan niya pa si Yusek Claire na wag daw pong balat sibuyas. Meron din po siyang sinasabi para kay Senator Rodante Marcoleta. Ewan ko kung maniniwala po kayo rito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ayon po sa impormasyon na ibinahagi ng Batas PH, napaka-humble ni Marcoleta. Senator Robin Padilla praised fellow Senator Rodante Marcoleta during the final day of the gathering of the Iglesia ni Cristo, describing him as one of the most decent people he has ever met. What? Mapapanak ng teting na lang talaga. Ito po yung sinabi nitong si Senator Robin Padilla in particular, ano? Wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Di ibig sabihin, hindi pala disente sa'yo ang boss mo na si Rodrigo Duterte, ang Vice President na si Sara Duterte, si Congressman Pulong Duterte, Sebastian Duterte, at lahat ng mga binobos mo sa mga Duterte. Kasi natatangi lamang na mukhang disenteng tao para sa'yo itong si Senator Rodante Marcoleta eh. Talaga nga naman, Robin Padilla, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble.
Ah, 23 pa ang mga kasamahang mga senador, ano? Talagang kakaiba. Hindi kailanman pinagyabang na siya ay abogado. What? Hindi daw pinagmayabang na kahit kailan siya po ay isang abogado. Samantala, makailang beses kayang sinasabi nitong si Rodante Marcoleta na siya'y maalam sa batas. No? In particular, yung sinabi niya kay Senator Risa Ontiveros na yan ang mahirap kapag walang legal background eh. Robin Padilla, mukhang hindi ka sumusubaybay sa mga sinasabi nitong si Marcoleta o inuto mo lang yung mga iglesia ni Cristo na nag-attend doon sa rally na yon nang ikaw ay nagsasalita na sa harapan nila, inuuto mo ba sila? Hindi naman siguro uto-uto yung mga nandoon. May mga nagsasabi may nabayaran daw, ewan ko kung totoo. Ako mas maniniwala ako na nandoon sila dahil sa doktrina nila. Kasi may mga kaibigan tayo, kamag-anak na nandoon, nagpunta doon eh. Yun daw ang sinasabi nila eh. Nasa doktrina nila na sumunod sa kanilang pamamahala, kaya nandoon sila. Oh, sabi mo pa, marami akong kasamahan sa Senado, mga abugago. Dalawa lang naman yung abugadong senador sa majority. Si Senator Kiko Pangilinan, yung gusto mong sapakin. Dahil napipikon ka. Saka si Senator Chis Escudero na dati ang taas-taas ng pagtingin mo, tinuturing mo pang bayani, may paninindigan. Tapos syempre sa grupo nyo sa minority, nandiyan si lowest among the rank of lawyers. Itong si Rodante Marcoleta, sabi po ni former Associate Justice Antonio Carfio. Nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Nandiyan si Pia Cayetano. Tatlo nga lang yata yung abogado no sa grupo naman ng minority. Anyway, so much for that. Punta po tayo dito mismo kay Marcoleta, no? Eto na. Siyempre, kasama sa mga nakasuhan ng plunder at PD 46 or rather ng plunder, ito pong si Marcoleta, si Mike Defensor, Aristotel Biray at saka si Joseph Espiritu, no? Dahil po sa pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na binigay nilang donasyon. Nagresulta ngayon yan sa kasong plunder. May mga nagsasabi, no, pwede raw makalusot dito si Mike Defensor, itong si Aristotel Biray at saka si Joseph Espiritu, kung sila daw po ay tatalikuran na lamang itong si Marcoleta. Magi-state witness daw po sila. No? Suggestion lang naman yon. No, kaya ganun ang mangyari para sigurado convicted na itong si Marcoleta. Pero malamang sa malamang hindi yun mangyayari kasi in particular, binabanatan nga nitong si former Congressman Mike Defensor ang palasyo, no? Particular si PBBM na tumanggap din daw po ng donasyon sa daang-daang milyong halaga, pero bakit hindi daw po sinampahan ng kasong plunder? Naipaliwanag na po yan makailang beses natin dito sa ating programa sa tulong ng mga abogadong nagpapaliwanag dyan. At sinabi na rin po ni Jose Claire Castro na magkaiba ang sitwasyon nitong si Marcoleta at saka ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos noong mga panahong yon ay isang pribadong individual kaya walang problema kung siya po itatanggap ng pera. No? Si Marcoleta, siya po ay public official, kongresista, nang tumanggap po siya ng pera. Ang problema, okay sana yun kung idineklara niya yon as part of his campaign expenses. Magiging campaign contribution sa kanya yon. Hindi niya dineklara. Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit pribadong individual, nagdeklara yon. Dineklara niya na nag-donate sa kanya si Anton Lagdameo, si Mel Robles, at saka si Francisco Chu. No? Yung tatlo kasi na yan ang ginagamit nitong si Mike Defensor para po ikumpara ng walang kwenta yung sitwasyon ni PBBM at sa kanya o itong si Rodante Marcoleta. Ang tawag po doon mga tol, what aboutism no? Bakit si PBBM hindi makasuhan, pares lang silang tumanggap ng donasyon, pero mali po yung premise. No, unang-una, hindi po paglabag sa batas ang nagawa ni PBBM. Kahit gaano ka-unethical dahil eventually nakatanggap ng mga pwesto ang mga binanggit nating mga nag-donate kay Pangulong Bongbong Marcos, still wala pong paglabag sa batas na ginawa diyan si PBBM. Pakinggan po ninyo
ito pong balita. Pumuelta ang palasyo sa pagdawit ni dating Congressman Mike Defensor kay PBBM sa issue ng campaign donations, habang si Senador Rodante Marcoleta napipinto ng arestuhin matapos sampahan ng kasong pandadarambong. Nagbabalik si G. Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, handa na raw ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan ng kasong plunder o pandarambong na isinampa ng Ombudsman sa Senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa arestuhin. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong Eto na naman itong mga tatanga-tangang DDS. Yan na naman kayo sa argumento ninyong bayaran. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bayaran nga ako rito? Tapos babayaran pa ng mga manonood natin itong binebenta kong t-shirt sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan po ninyo kay Top Wife. Matanong ko lang kayo mga tol, gusto nyo bang bumili? Gusto nyo bang suportahan ang negosyo ni Top Wife? Kay Top Wife na magiging negosyo yan eh. No, yung nakikita nyo po sa gilid ko na t-shirt, limited edition, magpapagawa po ako niyan 200 piraso. Tapos after po nun, hindi na ako magpapagawang muli niyan. Ibang disenyo naman ang ipapagawa ko. Pero sana tangkiligin ninyo. Matanong ko lang, gusto nyo bang bumili? Kung gusto nyo pong bumili, mag-comment lamang po kayo sa replay ng video po na ito at ilalagay ko doon ang messenger link ni Top Wife para kayo na po ang mag-usap. Medyo mahal po yan mga tol, wag niyong pilitin kung hindi niyo po kaya, no? Kasi mahal po ang puhunan, hindi po ako gumagawa niyan, no? Pinapagawa ko lamang din. Ang presyo ay 650 para sa premium cotton at 550 para po sa regular cotton, no? Again, mamaya sa replay ililink ko yung messenger ni Mrs. para doon na kayo sa kanya makipag-usap. Balik po tayo dito. Mga tatanga-tangang DDS uulitin ko. Umaamin na ako, bayaran na ako eh. Huwag niyo na sa akin ipamuka. No, nakakahiya naman eh. Ang sarap mang asar mga tol. Napakasarap mang asar sa mga tatanga-tangang DDS. 2025 elections. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor. 25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristotol Vera. Kasama rin sila sa kinasuhan ng plunder. Hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang naturang donasyon. Sa ilalim pa ng anti-plunder law, pwedeng kasuhan ang isang opisyal. Oy, may isang, ewan ko kung DDS ba ito o nagmamalasakit talaga sa bayan. Sabi niya, sana makarma kayo dahil inubos niya ang pera ng bayan. Ito na nga, Sino na ba yung mga nakakulong? Sino ba yung nasa dahig? Sino ba yung humaharap sa impeachment ngayon? Sino ba yung makukulong? Sino yung nakakulong? Sino may mga makukulong? That's karma. 'Di ba? Kaya hindi mo na kailangan manalangin, nangyayari na eh. Kung nakatanggap ito ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos, lampas na dyan ang 75 million pesos na tinanggap ni Marcoleta. Sa Facebook post naman ni Defensor, tinawag niyang selective justice ang isinampang plunder sa kanya. Pero haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot.
Dinawit din ni defensor si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap din daw si PBBM para sa kanyang 2022 presidential campaign ng milyon-milyong donasyon noon mula sa isang individual na kalaunay itinalaga niya rin sa posisyon. Buwelta naman ng palasyo, private citizen pa niyan si PBBM. Po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. Tingin naman ni Senator Ping Lacson, posibleng reverse trial ang mangyari kung saan manonood na lang daw ang prosekusyon dahil mismong si Marcoleta na ang naglatag ng ebidensya nang aminin niya sa TV na tinanggap niya ang 75 million pesos na campaign donation. Wala pang komento rito si Marcoleta. Nagbabalita muna. Pero sa balita na ito ang pinaninindigan ni Rodante Marcoleta last July 1. Marcoleta, ayon sa kanya, plunder case has nothing to do with ill-gotten wealth. Yan ay sinagot, syempre, ng isa sa mga hinahangaan nating abogado na si Fiscal EJ. Meron po siyang legal explainer para po sa pinupunto na yan nitong si Rodante Marcoleta. Sabi ni Fiscal EJ, Marcoleta's statement doesn't match what Republic Act 7080 actually says. Ito pong Republic Act 7080, ito po yung plunder law na ngayon sinasabing di umano'y nilabag nitong si Rodante Marcoleta. The law is clear. Plunder is the amassing or acquiring of ill-gotten wealth worth at least 50 million pesos through a series or combination of criminal acts. Sa madaling salita, kung walang ill-gotten wealth, walang plunder. Section 1D of Republic Act 7080 even explains what ill-gotten wealth is. One example is when a public officer receives gifts or other financial benefits because of his position in government. Yun ba yung nangyari kay Marcoleta? Yun ang akusasyon sa kanya. That is exactly the allegation against Marcoleta. The complaint says that while he was a congressman, nang siya po'y kongresista pa, ay paulit-ulit po siyang tumanggap ng donasyon o regalo mula po sa mga pribadong individual na ang total ay 75 million pesos. Hindi niya po ito dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. And that these were received by reason of his public office. Whether those allegations are true is for the court to decide. Yan, malinaw po sana yon, ano? Tanging korte po ang makapagsasabi kung may katotohanan ba ang mga akusasyon o tama si Rodante Marcoleta. May due process po tayo, no? But to say that a plunder case has nothing to do with ill-gotten wealth is simply wrong. Hindi yan dapat sinasabi ng isang abogado. Baka maunawaan ko pa kung ang nagsasalita hindi abogado kasi di niya pinag-aralan ng batas. Pero ikaw ay abogado, tapos sasabihin mo na ang ill-gotten wealth ay walang kinalaman sa plunder. Hindi po yun totoo, ha? Ill-gotten wealth is not separate from plunder. It is the very object of the crime under Republic Act 7080 or the plunder law. Hindi opinion yan, nasa mismong batas yan. At sa balita po ng Rappler, ito po, how Marcoleta spent 112.9 million pesos in his 2025 election campaign. Alam niyo mga tol, kung isinama lamang ni Marcoleta sa kanyang sose yung 75 million pesos, wala siyang kakaharaping problema eh. Kaso lang meron siyang COMELEC election offense na magagawa pero walang plunder. Walang kalagyan, 'di ba? Parang ewan ko kung namili ba si Marcoleta eh, kung sa COMELEC ba o sa ombudsman. Pero parang mas pinili niya yung COMELEC kaya doon nakalusot siya
Sa ombudsman, wala. Ito ngayon, plunder, na isampa na po sa Sandigan Bayan. O baka naman umaasa siya na porket makapangyarihan siya, porket suportado po siya ng Iglesia ni Cristo ay untouchable siya. Eh hindi po ganun yung nangyari. Hindi po nagpatinag ang ombudsman sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa balita po na ito ng Rappler, July 4, 2026, Senator Rodante Marcoleta, matapos pong makatanggap ng 75 million pesos na campaign donation sa kanyang matagumpay na pagkakapanalo sa pagkasenador, ay hindi po ito inilahad sa kanyang contributions bilang election records. Nakalagay po doon. Sana tama yung pagkaka-translate ko sa Tagalog. Ang hirap mag-translate ng biglaan. Ito po, basahin ko in English. Senator Rodante Marcoleta admitted receiving 75 million pesos in campaign donations for his successful 2025 Senate bid despite reporting zero contributions in his official election records. In the 2025 midterm elections, Marcoleta made history. Sa kauna-unahang palang pagkakataon, siya po ang kauna-unahang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nanalo sa pwesto sa Senado. Kasi talo po si former Congressman Bonifacio Busita Pare silang Iglesia ni Cristo. He polled in 15.14 million votes, landing in 6th place. O, yung mga bumotong ibang relihiyon dito kay Senator Rodante Marcoleta, mag-isip-isip po kayo. Kasi pagka hindi nila karelihiyon, hindi naman nila binoboto, or I should say, pagka hindi po sinuportahan ng kanilang pamamahala, hindi naman iboboto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya isip-isip kung kayo ba'y magkakaisa para sa mga isinusulong na boto o na kandidato ng INC, Halimbawa, sa darating na 2028 elections, ito yung napili ng INC iboto. Iboboto nyo pa rin ba? Mga iba po ang relihiyon maliban sa Iglesia ni Cristo? Mag-isip po kayo. Yan po ay tanong. Pagpapatuloy po ng binabasa po natin dito, among the 12 winning senators, Marcoleta was the only one who reported no campaign donations in his statement of contributions and expenditures filed with the Commission on Elections. Biruin mo, abogado ka, tapos hindi mo man lang naisip na mag-comply doon sa SOSI mo. Feeling untouchable ba talaga to si Marcoleta? Kaya tuloy, kaso ang inabot niya But in late 2025, Marcoleta himself acknowledged receiving 75 million pesos, katulad po nung napakinggan na natin sa balita, for his senatorial bid while he was still serving as a congressman. In an interview with INC Run Net 25 uploaded on November 8, 2024, he said the money came from friends who supported his campaign. At iulitin ko lamang mga tol, gusto ko lamang hindi tayo fake news dito at ipakita, panood ko po sa inyo kung ano po yung pag-amin na yan nitong si Senador Rodante Marcoleta kaugnay po ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula po sa kanyang mga kaibigan. Eventually, nalaman natin sina Mike Defensor, Aristotel, Biray, at saka si Joseph Espiritu. Utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose?
Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nile-let down ko yung predicate. Di ba? Excited ka talaga eh. Kasi Oh. nakapuntos na Okay, eh. Oh. ito lang ang kanilang pakiusap. Oo. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Oo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Oo. Huwag mo lang i-disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Oo. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Oo. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Oo. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Anak lang setting talaga. Parang hindi abogado. No? Unang-una, abogado ka. The moment na may mag-donate sa'yo, alam mo na merong donor's tax yan. Ngayon, para makaiwas sa donor's tax, hindi mo idedeklara para hindi na rin magbayad yung donor mo. O, anong nangyari? Nakalusot ka nga sa COMELEC, nakalusot ka una doon sana sa tax, pero eventually, dahil inamin mo, nagbayad din kayo ng tax. Nagbayad din to eventually, last December 2025 ng tax eh. Pero ang hindi mo na nalusutan, yung plunder na kinakaharap mo ngayon. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Marcoleta's victory surprised many after he consistently logged in pre-election surveys. He attributed his win to his network of supporters. Nakalimutan nila na napakarami kong kaibigan. Ang mga kaibigan ko nagbigay sa akin talaga. Ang tanong, siguro marami pang mga nagbigay sa kanya na hindi pa napapangalanan. Ano? Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Sana huwag mo na kaming i-disclose ang identity. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ni Senador Rodante Marcoleta. No? At pakinggan natin ngayon yung paniniwala naman ng ombudsman. Kasi sinasabi ni Marcoleta, di ba? Ill-gotten wealth has nothing to do with plunder. Parang magpapakulong ako kasi wala naman akong kasalanan. Naniniwala ako na madidismiss yan dahil wala po akong kasalanan. Tingnan natin. No? Pakinggan po ninyo ang balita. Ombudsman kampante sa conviction laban kay Senator Marcoleta at 3 iba pa sa kasong plunder. Kumpiyansang Office of the Ombudsman na napoconvict si Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa sa kasong plunder. Kabilang sa mga ipinunto nito ang umano'y kahina-hinalang deeds of donation at pagbabayad ng donors taxes sa senatorial campaign ni Marcoleta. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Almar Apo. Inilatag ng Office of the Ombudsman ang mga hawak nilang mga ebidensya, kaya kumpiyansa silang makukonvict sa kasong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at private respondents ng sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Sa 37 pahinang complaint ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, inihain sa Sandigan Bayan, kabilang sa tinukoy ang deeds of donation na nakapagtatakang isinagawa sa isang notary public sa opisina ng Senador na Marcoleta, Julian Reyes and Villis Law Offices sa Pasig City noong January 2025. Makikita niyang kaparehong format, contents, maliban lamang sa magkakaibang halaga na 30 million pesos mula kay dating anak kalusugan Representative Defensor, 25 million pesos kay Viray at 20 million pesos na donasyon mula kay Espiritu para sa senatorial bid ni Marcoleta, habang ang pagnotaryo sinagawa naman noong November 15, 2025. Ang pagbabayad ng donors taxes ginawa naman noong December 2025 bago naghain ng kanyang omnibus motion si Marcoleta sa COMELEC kung saan pinasasagot siya sa zero declaration sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure. Ayon pa sa reklamo sa Anti-Graft Court, naging aktibo umano sa scheme si Marcoleta kung saan dito na inilutang ng ombudsman ang pag-iral umano ng conspiracy. Sa isyu naman ng elemento ng ill-gotten wealth ni Marcoleta, iyan ang pagtanggap ng cash donations ng January 6, January 8 at January 9, 2025 ng kabuang 75 million pesos mula kina Defensor, Espiritu at Viray habang siya ay isa pang incumbent congressman. Biruin ninyo, yung paglalayo nilang itago iyan, ilihim, ito na yung ebidensya. Oh. May donation, January 2025, tapos
na notaryo lamang November 2025 kung kailan humaharap na siya sa problema. Kung hindi pa natingnan ito ng Bilyonaryo News Channel, hindi nila ni-report, malamang sa malamang, thank you na ito. No? Ang tanong, sino-sino pa kaya ang mga nag-donate kay Marcoleta? Dapat malaman din natin yan. Ano? Kawawa naman tong tatlo. Nag-donate na nga, tapos makukulong. Yung ibang nag-donate, dapat kasama rin. Man, hindi tinanggap ng ombudsman ang depensa ni Marcoleta at sinabi sa kanilang konklusyon na ang mga donor ay para umano makakuha ng impluensya, access, endorsement at koneksyon sa hinaharap. Sa pahayag naman ni Marcoleta na ang filing niya ng donor's tax return sa BIR ay nagpapakita na wala siyang itinatago. Binara ito ng ombudsman sa pagsasabing ginawa lamang ito ng senador matapos na ang pag-amin nito sa TV broadcast noong November 7, 2025. Inalkal din ng ombudsman ang position paper ni Marcoleta sa COMELEC na magkaiba umano sa counter affidavit na inihain naman sa kanila. Git pa ng ombudsman, ang pagtatago sa pagtanggap ng serye ng monetary gifts ay pagsasamantala umano ni Marcoleta sa kanyang posisyon kung saan malinaw nilang na-establisa ang crime of plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Magkakaalaman tayo ngayon kasi siyempre korte na ang sa huli magsasabi kung may kasalanan dyan si Marcoleta o wala. Siyempre, ang mga kritiko naman ng ating gobyerno ay binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Selective daw po. Bakit daw pinapatahimik yung mga kritiko lamang? Actually, hindi po yung totoo. In fact, tinanong nga si Pangulong Bongbong Marcos sa naging press conference niya kagabi o kanina diyan po sa Vancouver, Canada. At ang tanong po ay ano ba yung mga nangyari na, no? Sa mga laban ng gobyernong ito sa korupsyon. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, we're not done yet. No? President Ferdinand Marcos Jr. said his administration is not done yet with its war against corruption, particularly in holding those accountable over the flood control scandal. Dapat nga walang kaso itong si Marcoleta kung tutuusin mga tol kasi di naman siya dawit so far sa flood control. Kung hindi lamang siya nagsagawa ng ganyan na hindi niya sinabi sa SOSE yung 75 million pesos na donasyon o yung hindi siya tumanggap ng 75 million pesos na donasyon nung siya ay kongresista pa. Di wala sana siyang kinakaharap na kaso. Pakinggan po natin ang naging katanungan dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yeah, almost a year ago, during your fourth State of the Nation address, you called out corruption and said, mahiya naman kayo before the members of Congress. That set expectations from you and your administration that you will wage war against corruption and no one will be spared. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018 already. The minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control. In-acknowledge pero walang ginawa at hindi na po yan lihim kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat dito nga bibigyan niya ng punto yan no? Walang ginawa itong Duterte administration. Alam nila na merong issue ng corruption pero walang ginawa. Projects, pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is
I think I mean you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko na mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin nahiya ba sila, yung iba hindi. Akala nila karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ganagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik mo nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano? At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Yun ang katotohanan. Di ba? Bakit mo gagawin ng isang bagay kung ikaw yung mastermind? Kung ikaw yung nakikinabang? Ang tatanga lang talaga ng mga DDS eh. No? Hindi nila kasi matanggap ang katotohanan na si Rodrigo Duterte alam ang korupsyon pero walang ginawa. Na si PBBM nalaman ang korupsyon at may ginawa at may mga napakulong na at makukulong pa. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Totoo. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Tama, Diba? That makes absolutely no sense. Di ba? Racket ba ni Rodrigo Duterte yon? Hindi natin alam. Pero hindi niya sinira eh. Pinabayaan niya lang yung korupsyon. Wala siyang ginawa. Nagsalita-salita pa siya. Wala namang ginawa. O kaya baka racket niya. Kasi kung racket mo, hindi mo sisirain. Malinaw na hindi racket ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya ginigiba niya ngayon yung korupsyon. So, Selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Thank you, Mr. President. Ngayon, pakinggan po natin ito pong legal point of view nitong si Dean Mel Santamaria. Katulad po nung pino-point out nitong si Marcoleta na hindi naman daw po yan plunder kasi hindi naman public funds yan. No? Makailang beses na po natin itong natalakay pero muli natin pakinggan mula po sa isang dean ng College of Law na si Attorney Mel Santamaria. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating Dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin, no? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw ay, ba't daw naging plunder yung kaso? Hindi naman public funds ang involved. Kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, weteng money. Diba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas ganito,
Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal. At nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Yun yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng 3 beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALN. At napakalaki, ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donors tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, yan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapile ng SOSE, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. So may dilemma ngayon. Kung hindi campaign funds yun, di private funds yun. So nagbayad sila ng donors tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. 30 million, 25 million at 20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggap o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift na binigay dahil may posisyon ang tao sa gobyerno, mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So yun ang sinasabi ng Ombudsman na yung 3 pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALN at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Ang sabi naman ng Republic Act na yun, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So, ang burden of proof yung sa kabila, patunayan nilang hindi. So, doon nagkadikit-dikit. Narinig po natin yung paliwanag, Kung hindi totoo yung sinasabi ngayon ng Ombudsman na nakabase sa ebidensya, tingnan natin sa lalabas na paglilitis sa korte. No? Actually, parang sabi nga ni Senator Lacson, reverse trial ang mangyayari dyan. Kasi may admission itong si Rodante Marcoleta. Ipe-present na lamang ng Ombudsman yung mga pag-amin niya. Tapos ngayon, ang gagawin ni Marcoleta, pabubulaanan niya ngayon na wala siyang maling ginawa doon po sa mga pag-amin ng pagtanggap niya ng halagang 75 million pesos. And syempre mga tol, dahil nagsalita itong si Marcoleta na harapin niya yung kaso, willing siyang magpakulong, ang tanong, siya kaya ay magpapakita bukas? Sa komento nitong si Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang Facebook page, basahin po natin ang kanyang sinasabi sa wikang Tagalog, no? It is written in English, kaya pinatranslate po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. Dadalo kaya si Marcoleta sa pagbubukas ng impeachment trial bukas? Dapat lamang. Pero kayo, tanungin ko kayo mga tol, sa palagay ninyo, dadalo kaya si Congressman Rodante Marcoleta? Mag-comment po kayo ng 1 kung kayo'y naniniwala na dadalo siya bukas.
Mag-comment po kayo ng 2 kung kayo po ay naniniwala na hindi na siya dadalo kasi baka siya po ay labasan na ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Comment 1 kung siya po ay dadalo bukas sa impeachment trial ni Sara Duterte. Comment 2 kung siya po ay hindi na dadalo at magtatago na katulad nito pong si Senador Bato de la Rosa. Maraming ang naniniwala na magtatago na itong si Rodante Marcoleta, hindi na magpapakita bukas. Pero tingnan natin mga tol, Kasi sabi pa nga po dito ni Attorney Garrido, ang naging rally ng Iglesia ni Cristo ngayong linggo ay maituturing na malaking kabiguan. Tinatayang nasa 15,000 katao lamang ang dumalo. Malayo sa 600,000 na dumalo sa rally sa Luneta noong nakaraang Nobyembre. Totoong nagdulot ito ng matinding abala sa trapiko, ngunit hindi iyon ang tunay na layunin ni Marcoleta. Ang nais niya ay pigilan ang ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya, ngunit nabigo ang planong iyon. Itunuloy pa rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder. Ngayon, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako na hindi siya tatakas sa warrant of arrest at kung susuko ng mapayapa sa halip na gawin ang ginawa ni Bato at maging pugante sa batas. Ibig sabihin, dadalo siya sa pagbubukas ng paglilitis sa Senado bukas. Darating siya ng batid na maaaring aksyonan ng Sandigan Bayan ng mga kasong nakasampa laban sa kanya. 1 kasong plunder at 3 kasong bribery bago pa man awitin ang pambansang awit. Sa umaga, maaaring mailabas na ang warrant of arrest at pagsapit ng 2:00 ng hapon sa oras na magtipon ng Senado, isa na siyang wanted na tao. Hindi siya hihingi ng protective custody sa Senado tulad ng ginawa ni Bato dahil nangako siyang mapayapang susuko. Hindi ba? At kahit hilingin niya ito, malabong pagbigyan siya. Hindi na naisin ni Senate President Sherwin Gatchalian na maulit ang sitwasyong naganap sa panahon ng kanyang hinalinhan na si Alan Peter Cayetano. Ang Sergeant at Arms ay hindi umano kakampi niya ng lihim gaya ng sinasabing naging papel ni Mau Aplaska kay Bato. At wala rin kagustuhan ng mga security personnel na makipagpalitan ng putok kanino man maging sa mga multo pa. Ayon sa karaniwang pananaw, kusang susuko si Marcoleta at sasama sa mga aarestong opisyal patungo sa pagkuha ng kanyang inaabangang mugshot. Bakit ba kaabang-abang ang mugshot nitong si Rodante Marcoleta? Kasi maraming naniniwala na matatanggal di umano ang wig nitong si Marcoleta kapag kinunan na po siya ng mugshot. Ano kayang itsura niya? Ngunit hindi iyan ang inaasahan kong mangyayari bukas. Mas malamang na panghinaan ng loob si Marcoleta at maghanap ng kanlungan sa Central Temple. Yon ang masakit na katotohanan dyan. Kapag nagtago itong si Rodante Marcoleta at sana naman hindi po siya kanlungin ng Iglesia ni Cristo. Ano ang masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapang topic mga tol? Paki-comment nyo na lamang dyan sa chat area at kung kayo po'y bibili ng ibinebentang t-shirt ni Top 1 o ni Top Wife, nakalink po sa comment section yung messenger ni Top Wife at makipag-ugnayan na lang po kayo sa kanya. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.